dito guys, hindi ko alam kung saan kami papunta. Kaya inan ko na yung phone ko kasi parang kailangan ko na mag-waze. Kasi lagi ako naiiwan eh. Ang bibilis pa naman ng kasama ko. Yan, mga 1 liter bike yan. Ako lang pinakamabagal, 400cc. Paano naman ako makakahabol dyan? Aray mo. Diba? Tapos meron pa akong meron pa akong hagad sa kaliwa. Oh. Napaka-social ko naman. Yan na, so alis na kami dyan. Yahin na kami. Pero actually, nasa ano na kami yan eh. Nasa bandang Subic na kami yan. Natakak na namin yung SCTEX na napakahaba pero napakaganda ng daan. So, ayun. Sobrang pangit ng kuha ko dyan kasi nga yung pagkakamount ng camera ko dun sa helmet ko, sobrang baba. Ang hili ko pang limukuyo ko. Ayun, hindi ko tuloy sila nakuhanan. Puta, ragis na yan. Pero ayan, ang ganda sana sa video kung kuha sila lahat. Ayan, ganyan na naman takbuhan natin. Kasi natatakot ako, nalulula ako eh. Hindi ko pa siya talaga nata-top speed kung anong potential na kaya ng motor. Pero based sa mga ayan, pupunta kami ng tunnel. Dumaan pala kami ng tunnel na yan. Siyempre, hindi pwedeng hindi babomba. So yun nga, hindi ko alam kung ano talaga yung top speed na kaya kong ibigay dito sa 4RR. Pero yun nga, based sa mga mapanood ko sa vlog, ibang vloggers, sobrang lakas daw ng potential o laki ng potential nitong 4RR na to. So, ganyan lang. Naglalaro na sa 197 pababa. Ayun, sobrang nagulat ako dun. Mga bata pa yung mga yan, dinadaan-daanan lang ako eh. Ang tutuli ng motor nila eh. Pero ang saya, ang sarap sa feeling na alam mo yun, makapag-motor ka ng sa big bike sa expressway. So ganyan lang, nakakainis yung video kasi nga yung camera ko takod eh. Boring yung video, pero kung ikaw yung mismo nandun sa na nagbabike sa big bike na yan, so sobrang sarap, sobrang saya ng pakiramdam, sobrang fulfilling. Actually, third time ko yan na makapag ride sa expressway. Pero ito, alam ko sa ano na to eh, tag dito, loob na ng Subic to eh. So, ayun lang. Papasok na kami ng Subic niyan. Ayan, napakaganda ng mga tanawin, walang ulan, maganda yung weather. Yan, kasama ko yan, yung batang yan, napakahusay magmotor niyan. Napakatulin. At ayan, iniwan niya na nga ako. Kinakabahan ako dyan kasi iniisip ko baka maiwan nila ako. Hindi ko alam yung daan, kaya ayun, nag-waste na lang din ako para lang sure kung sakaling maiwan nila ako, edi sundan ko na lang yung waste ko, chill ride na lang ako. Pero yun nga, lagi akong nakadungo sa kanila.
Titignan ko kung saan sila pupunta, saan sila papunta. Kasi mayroon paligaw eh. Pag lumagpas ka dyan, ang layo ng ikutan mo. So yun yung spare namin. Yan, papasok na kami na Subic niyan. Ang saya kasi dito ang dami yung naka big bike, diba? So dati hindi ko naman alam na magkakaroon din ako na ganyan. Kaya sobrang fulfilling kasi nga yun nga, dati nakikita ko lang yan, nakakasabay ko lang sila, may mga naka big bike ganyan. Natutuwa akong tignan sila kasi parang ang angas, ang gaganda tignan eh, diba? Parang mga Power Rangers eh. Pero yun nga, nagkaroon na tayo, thank you Lord. So ayan, yung kapatid ko yung naka-Daytona na puti. So namumblema siya dyan dahil yung side mirror nga niya sa kanan medyo bumitaw, lumuwag kumbaga, kasi nga siguro sa hangin, sa sobrang lakas ng hangin. Yan. So sinisenyasan ko siya ba na, kasi last time may mga tools na dala tong mga to, yung last na ride namin. So sabi ko yun, at try niya i-ask yung naka Panigale kung meron tools. So yun, ayan, diba? Nakakatuwang tignan na ang dami namin. Ewan ko ka, siguro para sa akin lang, pero nakaganda na ako tignan eh. Parang hindi naman, not to brag, syempre, ewan ko, nandun na siguro, pero ang sa akin, parang ang saya lang kasi nga, yun nga, dati nga nakikita ko lang sa daan, big bike, ganyan. Hindi ko naman alam magkakaroon din ako. So, yun nga, thank you Lord. So, ayan, medyo malapit na kami sa area kung saan kami magbe-breakfast. Yan, may naka 10 out din. Kasi actually invite ni Boss G Valero. So invite kami ng anak niya, pati siya, na magkaroon ng breakfast sa Subic. So yun nga, ang gamit niya actually yung Panigale, pero nagpalit sila nung anak niya. Actually, nung pamangkin ako, kung pamangkin niya or kamag-anak niya, nagpalit sila ng motor dyan eh. So, ang gamit niya, Ducati din, pero yung adventure bike. So, sa anak niya, ang gamit yung ZX-10RR. Ang lupit din magmaneho ng anak niya. Walang takot, buwalog. So, malapit kami sa area dyan. Nakakainis yung video, no? Kung dyan nakatingin lang sa kalsada, pati dito sa gauge ko. Visit. Di ko kasi naayos yung pagkakamount mo. Ayun, sabi, bomba daw. Dyan yata may city ordinance yata sila na bawal magbomba or whatsoever. O bawal. May speed limit lang dyan din sa Subic. So yun yan, siguro yung kasabay namin natutuwa lang din, ganyan. Ayun, si Boss G naka adventure bike. So yan, malapit na kami dyan. So pagdating namin dun sa area, medyo kita na yung mga bike na kasama ko kasi tapos na akong nakayuko dyan.
Sa 4RR, di ka naman masyadong yuko eh. Di ka masyadong tukod eh. So, ano lang kasi siya eh. Actually, mas maganda siya talaga. Yung stock na 4RR siguro, for me, parang pang city driving, pwede rin siya. Kasi nga, hindi siya masyadong yuko. Hindi ka masyadong tukod. Yan. So, ayan, medyo kita na. Kita na yung mga kasama ko. Isa talaga natatiming lang na maganda yung panahon. Kasi kung umulan yan, ako kawawa kami lahat dyan. Ayan, so medyo malapit na kami dyan. Dyan kasi sa Subic, di ba? Ikaw muna yata ang unang mag-stop. So, kung ikaw yung first stop, first in, first... Basta ganun. Pag ikaw na unang nag-stop, ikaw rin yung aandar ulit. Parang ganun. Basta. So, bigayan lang naman dyan sa Subic kasi wala mga stoplight. Walang ganun. So, bigayan lang. So, ang ganda ng lugar kasi nga malinis. So, disiplinado yung mga tao na pwede palang ganun, ano? Na kahit sa Subic lang, pwede naman lahat sa bumunsa natin ganyan. Sana malinis, payapa, ayan, ganyan. Bigayan lang. Kaya naman eh. May mga pasaway lang talaga eh. Yan, so nandito na kami sa venue. Yan. Hindi ko lang maalala kung anong pangalan ng resto, pero masarap naman pagkain dyan. Puro afam. Kumakasabay namin puro afam. Puro turista.